I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. People and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. But anyway guys, mayroon tayong upload videos, updates. Kung nakikita nyo guys, yung nakikita ko, ito po yung press briefing ni Secretary Gibo at Secretary Anyo, no, and the rest. So, mayroon po kasing kumakalat ngayon ng mga balita, mga kababayan, na ang sinasabi, no, pinapakalat ng mga bloggers, yung aliporis ni Pinta, na ang Pilipinas daw, mga kababayan, ibinibinta daw tayo ni Pangulong Marcos sa Amerika. Biro nyo yun. Dahil nga dyan guys, sa pangbubuli ng China vessel sa ating Philippine Coast Guard. Pangit daw ang foreign policy ni Pangulong Marcos Jr. Biro nyo yun. Wow. Talagang galit sila sa Amerika pero hindi sila galit sa China. So dahil dito, mga kababayan, ang pakalat nilang fake news, no, laban sa Pangulong Marcos Jr., kasama po yan sa black propaganda. Bakit? Gusto lang nila maipakita, no, sa mamamayang Pilipino na totoo yung mga sinasabi nila, which is hindi naman. Hindi naman BO-BO ang mamayang Pilipino, mga kababayan. Alam na alam nila ang galaw ng Pangulong Marcos Jr. ang kanyang pamumuno, the best among the rest. So dahil dito sa pakalat nilang fake news, sinusupalpal sila ni Secretary Gibo Teodoro. Dahil yun part po ng black propaganda ng bansang Chikwa at itong alipores ng mga itong pro-China ng mga bloggers. Biro nyo, kapwa mo Pilipino mismo, sila mismo ang naninira sa flag ng Pilipinas. Ipapakalat nilang ganyan na ibibinta daw tayo ni Pangulong Marcos Jr. kaya nakikipag sa buwatan daw sa Amerika. Grabe, 'di ba, yung utak nila? May sayad nga talaga. So do you think gagawin ni Pangulong Marcos Jr.? My goodness, I don't think so. Ang Pangulo, mahal niya ang Pilipinas, kaya nga ipinaglaban niya ang West Philippine Sea. Pinapanawagan niya nga sa buong mundo na atin yan, sakop ng economic zone natin, sovereign rights ng Pilipinas. Paano niyo na masabi yan, 'di ba? Na ibibinta tayo sa Pilipinas? Malabo mangyari yan, guys. Kami, kilala namin si Pangulong Marcos Jr. kung paano siya mamuno. Kayo, dahil anti-Marcos kayo, kaya ganyan kayo magsalita. Pro-China kasi kayo wala kayong malasakit. Kung ako sa inyo, muwi na lang kayo doon, no? Mahiaya kayo ng mga sarili nyo, mga fake news na pinagkakalat nyo. Feeling malinis yung puon nyo. Tingnan nyo yung ginagawa niya sa West Philippine Sea. Sabi ni dating Supreme Court Justice Carpio, isinuko niya Ayung Inchol. Ngayon sabihin nyo, si Pangulong Marcos ang may kasalanan. What the heck? Biro nyo yun, binaliktad nyo. Gawain ng puon nyo yan. Yan po ang legacy. Nagsasuffer ang mamamayang Pilipino. Yan ang iniwan niyang kapahamakan para sa mga mamamayang Pilipino. Kung kung ipinaglaban niya sana yan sa bansang Chikwa, nasasabihin niya na huwag galawin yan. Hindi pwede tayo magkaroon ng secret agreement kasi sakop ng Pilipinas yan. Sana ipinaglaban niya. Hindi maluwag masyado ang kamay niya sa bansang Chikwa. Kaya ayan. Sabi ng mga dides, bakit nung panahon ni Digong walang bully? Talaga lang, walang bully, common sense naman. Utak niyo talaga dilis. Paano magkakaroon ng bully yan? Mayroon silang kasunduan. 'Di ba? At bawal ang kamera yan. Kamera dyan, kaya hindi nakikita yung paano nila tinataboy ang mga fisherman. Ngayon lang natuklasan yung mga anomalya na ginagawa ni Dugong nyo. Biro nyo, mga kababayan, gusot ng PAS admin, si PBBM ang mag-aayos, tapos siya pa ang inilalabas na masama. What the heck? Grabe kayo. Gusto nyong pababain si Pangulong Marcos Jr. For what? Ano ang big violation ang nagawa niya? Talaga lang. Yan ay kung kaya nyo. Hindi nyo kaya. Majority ng mamayang Pilipino anti-China. Tandaan nyo yan. Sa mga issue nyo, laban sa inyo, atat na atat kayo sa 2028. Gusto nyo iupo yung napaka-incompetent yung pambato na wala namang alam. Nag-resign na nga kasi hindi niya kayang pamumuno. Tapos maging pangulo pa. Sos, kahiya-hiya kayo yun mga kababayan, yun ang pinapakalat niya. Kaya
ipakalat nila ngayon. Kaya mag-ingat kayo sa mga pinanood nyo yung naratibo ng Chikwa at saka naratibo itong mga DDS shit na ito. Iisa lang. Kaya pakinggan nyo itong sinabi ni Secretary Gibo Teodoro. Mahiya-hiya kayo. Itong press conference tungkol dyan sa pambubuli. Ipaglalaban yan hanggang dulo. Ano man ang mangyari. Hindi po tayo pupunta sa gera. Ibig sabihin lang yun, i-defend lang yung territory natin, yung sakop natin. Sa atin yan see? So dahil dito mga kababayan, ewan ko, may sayad na itong mga anti-Marcos na ito. Dapat yan dalhin sa mental hospital ewan ko nga sa mga ito. So yun guys, panoorin ito yung sinabi ni Secretary Gibo Teodoro para dito sa mga naratibong mga parasite ng Pilipinas. Eto na mga best. But before that, don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong updates sa aking mga upload videos. Hindi nyo kayang kunin ang simpatya ng mamamayang Pilipino. Kayo lang, no? God bless Philippines! We call this press conference today to update you with events from the President's visit to the Western Command of the Armed Forces of the Philippines in Palawan yesterday. After his talk to the troops, more specifically also to the members of the WESCOM who conducted the RORE mission to Ayungin Shoal last June 17, the President gave his commitment and resolve to support our dedicated and courageous men and women in the armed forces in their fight to defend our territory. As he mentioned in his speech yesterday, and I quote, "History itself can tell that we have never in the Philippines yielded to any foreign power. We owe to our forefathers the duty to keep the freedoms that they fought, bled, and died for, and that they presently enjoy. Kailanman ay hindi tayo magpapasupil at magpapaapi kahit sa kanino man. We would also like to categorically state that our policy in the West Philippine Sea has not changed. As declared by the President in numerous instances, we will not give up an inch, not even a millimeter of our territory to any foreign power. We will continue to defend our territory and exercise sovereign rights thereon as we see fit. We reiterate that we seek neither permission nor consent from anyone in performing our sworn duties in the West Philippine Sea. In this regard, we will continue our rotation and resupply missions on a regular basis. The welfare of our troops in the BRP Sierra Madre being a matter of utmost importance. The President has reiterated that we will not publish schedules of any RORE. We see the latest incident in Ayungin not as a misunderstanding or an accident. It is a deliberate act of the Chinese officialdom to prevent us from completing our mission. After our visit to our troops in Palawan yesterday, where the President personally talked to the troops involved in the RORE, we have now come to the conclusion that it was not a misunderstanding or an accident. We are not downplaying the incident. It was an aggressive and illegal use of force. We, however, continue to find peaceful solutions to this issue, as pointed out by the President, and I quote, "We are not in the business to instigate wars. The Philippines is a responsible state. We will continue to exercise our freedoms and rights in support of our national interest in accordance with international law," unquote. The President was inspired by the bravery and commitment of our soldiers in WESCOM, and they can be assured of the entire support of the armed forces and this administration
in carrying out their duties to protect our territorial integrity, sovereignty, and sovereign rights. Thank you very much. Thank you. Thank you, Secretary Teodoro. We have room for questions, starting with Chona Yu, People's Journal. Sir, good afternoon. Hello? Hello? It's on. Sir, during the meet and greet kahapon, what is the sentiment ng mga sundalo na nakamiting kahapon ni Pangulong Marcos sa Palawan? I can unequivocally state, masasabi ko, na mataas ang moral ng ating mga sundalo. Sa harap nitong mga hamon na ito, lalo silang na-inspire at pag-iintigin nila ang pagpapatupad ng kanilang mga duties. At ang bisita ng ating Pangulo kahapon ay nagsemento ng kanilang moral. Nalaman ni Presidente ang totoong pangyayari, na-interview niya isa't isa, nalaman din niya ang kondisyon nila ngayon. Some have injuries na kahalubilo niya, hindi lamang yung na-injure kundi kanilang mga pamilya. At masasabi ko ulit na mataas ang moral ng ating mga kasunduluhan. In this regard, nagpapasalamat din ako sa mga kababayan natin na patuloy ang suporta sa ating Pangulo, sa kanyang policies sa West Philippine Sea at sa ating kasunduluhan. I would like to take a special mention to acknowledge the various business groups like Finex, Management Association of the Philippines, and the like that issued statements of support, unequivocal support. And today I would like to thank the Association of Generals and Flag Officers for issuing a statement fully supporting the thrusts of this administration and praising, ginawa rin ng ating Pangulo ito, the professionalism and restraint in the face of adversity, grave adversity by our troops. The President has said that he could not be prouder of each and every Filipino soldier. And I think all of us Filipinos share that sentiment. Sir? Thank you, Secretary. And thank you, Chona. We move on to Alan Francisco, PTV4. Hi, Sec. Senator Francis Tolentino recommends the Security Council on how the government should respond in this issue. Will President Marcos convene the National Security Council or at least the EXICOM? Thank you for your question. So at this moment, the situation in Ayungin and the issues in the West Philippine Sea are effectively being managed by the National Maritime Council. In fact, nakunbin na rin yung National Maritime Council and acting on the direction of the President. So at this moment, we are not recommending for the convening of the National Security Council. However, the President has the discretion to convene the full Council or the Executive Committee anytime. Okay, thank you, Secretary Anyo, and thank you, Alan. Next question is Alvin Pilipinas. Please pass the mic. Secretary, good afternoon po. Would you like to comment on several bloggers' claim that the government is selling the Philippines to the United States and putting us in the brink of war? And such claim, Secretary, might emanate from several developments such as enhanced military and economic agreements, as well as political alignment. All right, let me quote the President first. We are not in the business to instigate wars. You know. The Philippines is a responsible state. True. We will continue to exercise our freedoms and rights in support of our national interests in accordance with international law. Unquote. Now, these allegations fall squarely within the narrative. Pumapasok ito sa naratibo ng China na ginagamit nila itong mga propaganda lines na ito upang hindi natin patatagin ang ating sariling depensa.
at bumigay tayo sa kanilang agresibong mga galaw sa West Philippine Sea. Tama. Salamat na lang sa ating mga kababayan na 95% sa kanila hindi naniniwala sa ganitong mga propaganda at paratang. Sa kabila nito, lalong umiigting ang buong gobyerno sa ilalim ng ating Pangulo at ang sandatang lakas kung saan siya ay Commander-in-Chief na pagtibayin pa ang ating resolve na protektahan ang ating soberanya at ang ating sovereign rights sa West Philippine Sea. Tayo ay may karapatan dyan na pangalagaan ito para sa ating mga kababayan at walang propaganda ng kahit sino man na sinasabing binebenta natin ang ating mga sarili ay uubra dito dahil maliwanag itong mga galaw ng gobyerno na ito ay para sa Pilipino at para sa mga susunod na henerasyon. Correct. Kaya hindi ko alam kung saan galing ang mga taong nananakot na ganito. Okay. Thank you. So yun guys, see you again on my next upload video. Bye. And babos! Oh, sinampal kayo sa katotohanan, mga vloggers. Nagpapakalat ng fake news. Mahiya-hiya kayo sa mga sarili nyo, no?